Kabanata 371. Hari ng demonyong ahas na kahoy. Pinabayaan niya ang katangian ng pangalang ito. Totoong na-control ng Demon Wood Snake King ang Demon Snake, ngunit ang mga disipulo, kasama si Zephyr Khan, ay nakalimutan ang mga salitang Demon Wood. Malinaw na kayang kontrolin ng Snake King ang bahagi ng kapangyarihan ng Wood property. Ito ay malinaw na hindi ang kapangyarihan ng Ancient Draconic Bloodline, ngunit isang lihim na kasanayan. Gayunpaman, sa oras na ito ay sapat na upang maglaro ng isang mahusay na papel. Ang likas na katangian ng lahat ng bagay sa mundo ay ang mga ito ay kapwa paghihigpit sa pagitan ng bawat isa. Hindi na ito mababago. Ang kapangyarihan ng kidlat ay likas na nakakatakot at hindi pangkaraniwan. Ito ay natural na nakahihigit sa maraming uri ng enerhiya. Ang ligaw at marahas na lakas at epekto ay isang bagay na hindi kayang labanan ng maraming iba pang anyo ng enerhiya. Kahit na ang kapangyarihan ng elektrisidad ay nakakatakot, mayroon pa ring ilang mga pag-aari na maaaring magpahina, magpigil, at kahit nasugpuin ito. Ang ari-arian ng kahoy ay isa sa kanila. Ang lihim na kasanayan na ipinakita ng Demonic Wood Snake King ay may makapangyarihang pag-aari ng kahoy na maaaring makipaglaban sa lakas ng Thunderbolt ni Zephyr Khan sa ngayon. Nako! Aatakehin niya si Zephyr Khan. Pigilan mo siya. Isang nakakabaliw na tingin ang lumitaw sa mukha ni Shui Wuan habang siya ay umuungal. Buzz! Ang Divine Halberd ay naglabas ng malakas na puwersa at agad na tinamaan ang katawan ng Snake King. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, hindi man lang sinubukan ng Snake King na umiwas. Napunit man ang katawan nito ay hindi ito umatras. Woo! Isang Divine Flame Bird ang nabuo. Hawak ni Lei Yan ang isang malaking nagninangas na busog sa kanyang kamay at patuloy na nagpaputok ng maraming nagninangas na arrow, na nagdulot ng malaking pinsala sa Demon Wood Snake King. Gayunpaman, nagawa ng Demon Wood Snake King na lumaban gamit ang kanyang nakakatakot na totoong enerhiya. Wala pang 10 metro. Wala pang 10 metro ang layo nito sa Zephyr Khan. Naramdaman pa ni Zephyr Khan na ganap na nakalock ang kanyang katawan. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay babasagin ng Demonic Wood Snake King. May nakakatakot na liwanag sa mga mata ng ahas, na lubhang mabangis. Sa ilalim ng malakas na pakiramdam ng krisis, naramdaman ni Zephyr Khan na ang lahat sa paligid ay tila tumahimik. Parang isang pares lang ng snake eyes ang pagitan ng langit at lupa. Nagsimulang magkaroon ng magandang pakiramdam. Walang kamalay-malay na kinuha ni Zephyr Khan ang meteoric bow sa kanyang kamay. Buzz! Ang araw ng tunay na enerhiya ay mabilis na umikot sa loob nito. Nagdala ito ng mabangis at marahas na lakas ng kidlat na parang may kulog na kulog sa loob nito. Part Jr. Ang Demon Wood Snake King, na nagdurusa sa pahirap ni Zephyr Khan, ay sa wakas ay nakipag-ugnayan kay Zephyr Khan. Ipinanumpa niya na basta tuluyan niyang paghiwalayin ang nakapuot na junior na ito sa loob ng 1 segundo. Buzz! Ang palad niya ay parang matalim na kuko at tatagos sa Zephyr. Buzz! Sa sandaling ito, isang araw ng totoong enerhiya ang lumabas mula sa meteoric bow ni Zephyr Khan. Ang totoong araw ng enerhiya ay kakaiba at nakakalito. Gumalaw ito sa pinakamataas na bilis, na para bang ito ay naging ang tanging bagay sa mundo. Ang bilis nito ay lampas sa imagination ng ordinaryong tao. Buzz! Napuno ng pagtataka ang mga mata ng lahat. Ang palaso ay talagang agad na tumusok sa ulo ng Demonic Wood Snake King. Isang malungkot na sigaw ang biglang lumabas sa bibig ng Demon Wood Snake King. Buzz! Ang araw na iyon ay kasing bilis ng meteor shower. Talagang nakatutok ito sa mga mag-aaral ng Demonic Wood Snake King. Bagamat ang itaas na katawan ng Demonic Wood Snake King ay nagpalipat-lipat ng lakas ng wood property dahil sa paggamit ng secret skill, ang pares ng snake eyes ay walang kakayahang protektahan ito. Sa makatuwid, siya ay direktang tinusok ni Zephyr Khan. Sa isang iglap, ang nakakatakot na electrical power ay ganap na sumabog. Gaano kahalaga ang ulo ng isang tao? Marahil ito ay isang tanong na alam ng lahat. Kapag nawala ang ulo o nasira ang ulo ng isa, mamamatay siya.
Kahit na ang hari ng ahas ay may kataas-taasang kapangyarihan ng demonyo at nalampasan ang paglilinang ni Zephyr Khan, iisa lamang ang wakas para sa kanya matapos mabutas ang kanyang ulo. Iyon ay kamatayan. Sa sandaling pumasok ang electrical power sa kanyang ulo, ang kakilakilabot na mapangwasak na electrical power ay nagsimulang ilabas. Kabanata 372. Bang! Ang hari ng ahas, na nawalan ng sigla, ay huminto 5 metro ang layo mula kay Zephyr Khan at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Nagkagulo ang mga tao. Ang lahat ay tumingin kay Zephyr Khan sa gulat, at ang kanilang mga mata ay halos lumuwa sa kanilang mga socket. Paano ito naging posible? Itong lalaking ito. Paano niya nagawa sa ganoong kalayuan? Nanginginig ang mukha ni Vermeer at ng iba, at halos umungol sila. Hindi sila nagalit, ngunit hindi makapaniwala. Masyado silang nabigla. Nakita na lang nila na kumikislap at nawala ang True Energy Arrow sa kamay ni Zephyr Khan. Sa susunod na sandali, ang Demon Wood Snake King ay namatay. Sa napakaikling yugto ng panahon, naisip niya kung paano ito haharapin. Napakagandang lakas ng loob, nakakatakot na pagmamasid at kakayahan sa pag-iisip. Naging seryoso ang mga matatanda sa kawalan. Sa oras na ito, sinimulan nilang muling suriin ang kakaraniwan na disipulong ito na mayroon lamang 2 sinag ng liwanag. Sa gayong maislan at kalmadong pag-iisip, at ang kanyang mapagpasyang paraan. Nagulat sila sa performance ni Zephyr Khan. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang alagad na may katamtamang kakayahan. Kung si Zephyr Khan at isang ancient draconic bloodline na disipulo ay magkasama sa oras na ito, kailangan nilang pumili. Baka piliin pa nila si Zephyr Khan at isuko ang disipulong may bloodline ng ancient draconic. Kahit na hindi siya kasing talino ng iba, ang kanyang mga kakayahan ay mas malakas kaysa sa mga disipulo ng ancient draconic bloodline. Siguradong hindi ordinaryong tao ang batang ito. Si Junior Brother Maxim Callahan, talagang nakatanggap ka ng ganyang disipulo. Natatakot ako na mas nakakatakot pa ang mga nagawa niya kaysa sa orihinal na Douglas Jean. Seryosong sabi ni Kuya Albert. Tama, kung magagawa ng batang ito ang tamang landas, may pagkakataon na mangyayari ang lahat sa hinaharap. Kung pinili niya ang maling landas, siya ay magiging isang walang kapantay na nakakatakot na pag-iral. Si Elder Lucia Pearson ng Oriental Peak ay may pambihirang seryosong ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Ang kanyang magagandang mata ay umiikot sa takot. Mayroong maraming iba pang mga aspeto upang hatulan ang potensyal ng isang disipulo. Walang alinlangan na maliban sa kanyang kakayahan, ang iba pang mga pagtatanghal ni Zephyr Khan ay masyadong hindi kapanipaniwala. Pinatay niya ang isang demonic wood snake king ng espirito gamit ang isang arrow. Kung ito ay ikalat, malamang na magdulot ito ng malaking pagtaas ng tubig. Siyempre, kung alam nila na si Zephyr Khan ay nakakita ng hindi mabilang na mga sinag ng liwanag sa kanyang mga katawan sa panahon ng pagsubok at ang kanyang potensyal ay hihigit pa sa sinumang mga disipulo, sila ay mas magugulat. Oo. Tulala na sagot ni Maxim Callahan, ngunit tumingin siya kay Zephyr Khan. Bahagyang gumalaw ang kanyang mukha, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kahoy na poster. Ha ha ha. Junior Brother Khan, good job. Tumawa ng malakas si Shui Wuan. Ang iba pang mga disipulo, maliban sa mga disipulo mula sa Pride Peak, Feather Peak, at Horizon Peak, lahat ay mukhang masaya. Kapag namatay ang Demon Wood Snake King, malulutas ang kanilang krisis. Tingnan mo, ano ang nasa katawan ng lalaking ito? Bahagyang gumalaw ang halberd ni Shui Wuan, at diretso niya itong nakita mula sa kabilang panig. Off. Sa kakaibang tunog ng pag-crack. Isang maliit na storage pouch ang lumitaw sa harap nila. Tungkol sa lagayan ng imbakan, tila ito ay patuloy na inaatake ng malakas na tunay na enerhiya sa labanan ngayon lamang at nagbukas ng isang butas. Pagkatapos, isa-isang sumabog ang mga gamit sa loob. Kabanata 373. Snake Emperor's Hands. Oh my God, ito ay isang low-grade human stage martial arts skill. Biglang sumigaw ang isang alagad.
Maging ang inner core disciples ay labis na nagulat nang makita ang gayong kasanayan sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang bawat human stage martial arts skill ay napakahalaga, at ang pinakamasamang resulta ay kukuha ng higit sa 10,000 puntos upang makuha. Lahat ng mga bagong panloob na pangunahing disipulo na naroroon ay labis na nagulat. Limitado pa rin ang oras ng kanilang pagpasok, at wala silang maraming puntos. Naturally, hindi sila kwalipikadong matuto ng martial arts skills ng Rango. Isang ipinagbabawal na sining, kasanayan ng Diablo. Nang makakita siya ng dilaw na booklet, bahagyang nagbago ang mukha ni Vermurray. Ang Devil's Practice na ito ay dapat ang cultivation method na ginagawa ng Demonwood Snake King. Bagamat ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan ng paglilinang, ito ay napakahalaga pa rin. Kung ito ay ibinigay sa The Academy, ito ay ipapalit ng isa sa hindi bababa sa 10,000 puntos. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Tristan Zane. Ang dami talagang gamit ng lalaking ito. Ito ang Magic Ice Jade Peel. Biglang gumalaw ang magandang mukha ni Laiyan, at pagkatapos ay sumigaw siya ng nangingibabaw. Bagamat nakakagulat ang sigaw na ito, nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Ang ganitong boses ay tila maririnig lamang kapag ang isang babae ay labis na nasa sabik. Sa isang iglap, ang mga ekspresyon ng napakaraming lalaking disipulo ay lubhang nagbago. Halatang naaakit sila sa boses na ito. Senior sister. Be more reserved. Isang babaeng disipulo mula sa Oriental Peak ang hindi napigil ang mamula at sabihin kay Laiyan. Hindi mo ba alam itong Magic Ice Jade Peel? Ito ay isang bihirang level 4 elixir. Bagamat ito ay level 4 lamang, ang halaga nito ay hindi bababa sa isang level 5 elixir. Tuwang-tuwang sabi ni Laiyan. Ang Magic Ice Jade Peel ay pwede lang. Ubo-ubo-ubo-ubo. Kung babae ang gumamit nito, mapanatili niya ang kanyang kabataan. Napakabisa nito. Umubo si King of Poison at sinabi. Sa kanyang pagpapaliwanag, biglang nagningning ang magagandang mata ng mga babaeng disipulo. 9 Revolutions Heart Peel. 10,000 Snake Peel. At ito. Maraming alagad ang nagsimulang maghanap. Junior Brother Kan, ito ay para sa iyo. Kinuha ni Shui Wuan ang isang mahabang espada na nagbuga ng malamig na liwanag at ibinigay ito kay Zephyr Kan. May chismis na hindi rin mahina ang sword technique ng Snake King. May hawak siyang divine sword. It's called the Moon in Well. It's made of high-quality dark steel. It should be this one. Tumango si Tristan Zane at sinabing. Shui Wuan. Parang masyado ka nang lumayo ha. Nang makitang inilagay ni Shui Wuan at ng iba pa ang mga kayamanang ito sa kanilang mga bulsa, nagdilim ang mga mukha ni Chad Skylark, Mu Chenglin, at Leonard Briggs. Marami rin silang naiambag sa laban na ito, ngunit ng oras na para hatiin ang mga kayamanan, wala itong kinalaman sa kanila. Paanong hindi sila magagalit? Chad Skylark, bakit hindi ka pumili? Kumunat ang noo ni Shui Wuan at tumingin sa kanila ng matalim. Pumili ka. Nagdilim ang mukha ni Chad Skylark. Karamihan sa mga bagay dito ay inalis, naiwan lamang ang ilang mga garahe. Paano niya magugustuhan ang mga ito? Zephyr Kan, sword technique ang ginagamit mo. I don't think you're proficient in it. I'll take it. Tumingin si Chad Skylark kay Zephyr Kan at diretsyong sinabi. Chad Skylark, hindi ka nagsasanay sa espada, ano ang silbi ng paghingi ng buwan sa balon? At saka, pinatay ni Junior Brother Kan ang Demonic Wood Snake King sa pagkakataong ito. Ano ang ginawa mo? Bumangon si Shui Wuan at sinabing may pagmamalabos na tingin. Kabanata 374. Humph Shui Wuan, bagamat makapangyarihan ka, huwag kang masyadong lumayo. Ginawa namin ang aming makakaya. Paano ito? Kukunin ko itong espada, at nagsasanay ako ng espada. May tutol ka ba? Sabi ni Leonard Briggs sabay nguso. Well, okay lang. Nagsalita din si Mu Chenglin ng Horizon Peak. Tama. Hindi rin sanay sa sword arts ang Supreme Peak mo. I agree to give this to Junior Brother Son. Ngumisi si Chad Skylark. Well, kung ganoon,
Gusto mo lang ba ang moon sa well? Biglang tumingin sa kanila si Zephyr Khan na may kakaibang ekspresyon at sinabi. Tama. Maaari naming ibigay sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito maliban sa espada. Tumanggo si Chad Skylark. May natitira na lamang mga sirang ginto, pilak, at alahas. Para sa mga magsasaka ng martial arts, ang mga bagay na ito ay mga makamundong pag-aari. Junior Brother Khan. Si Shui Wuan at ang iba ay hindi napigil ang sumigaw. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Zephyr Khan. Muli niyang tiningnan si Chad Skylark at ang iba pa. Sigurado ka ba? Kung bibigyan kita ng espadang ito, imposibleng magbago ang isip mo. Humph. Ano ang mapapalitan natin? Tiningnan ni Chad Skylark at ng iba pa ang mga nagkalat na ginto at pilak. Mayroong maraming ginto dito, ngunit ito ay higit lamang sa 20 kilo sa kabuuan. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Junior Brother Khan, hindi mo na sila kailangang pansinin. Napatay mo ang Demonwood Snake King, kaya dapat na sa iyo ang espadang ito. Kahit na hindi ka nagsasanay ng sword arts, kailangan mong makipagpalitan ng puntos ng hindi bababa sa 30,000 puntos sa espadang ito. Sabi ni Shui Wuan. Shui Wuan, ito ang pagitan natin. Kung willing si Zephyr Khan na makipagpalitan sa atin, hindi mo na kailangang magtanong. Sabi ni Leonard Briggs sabay nguso. Ayos lang, kuya. Magpapalit na ako. Biglang nagbigay ng misteryosong ngiti si Zephyr Khan at saka itinapon ang buwan sa well kay Leonard Briggs. Pagkatapos, inimpake niya ang ginto, pilak, at alahas. Junior Brother. Ilang sandali, ang lahat ng mga alagad ay nagsimulang tumingin kay Zephyr Khan ng may habag. Sayang ang pagpapalit ng mga makamundong bagay na ito sa isang espada. Hehe. Senior kuya, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang bagay para sa armas? Nakatingin kay Shui Wuan, nakangiting sabi ni Zephyr Khan. Siyempre sila ang paraan at materyales para sa pagmamik ng mga armas. Walang magawa si Shui Wuan. Oo. Kung gayon, dapat may alam kang mga pambihirang armas, di ba? Natarante si Shui Wuan at ang iba pa sa tanong ni Zephyr Khan. Pwede bang? Sa itaas ng kawalan, biglang nagbago ang mukha ni Ethan Klein, at pagkatapos ay tinitigan niya ang ginto at pilak sa kamay ni Zephyr Khan. Damn it! Damn it! Nag-react din si Keith Owen, at nagbago ang ekspresyon niya. Hoy hoy! Hindi ito ginto, kundi golden dark steel. Biglang itinaas ni Zephyr Khan ang gintong metal sa kanyang kamay at nakangiting sinabi. Ano? Imposible. Pagkasabi niya nito ay biglang nagbago ang mga mukha ni Chad Skylark at ng iba pa na naging proud sa kanilang sarili na parang nakain ng langaw na berdeng ulo. Hey, salamat, Senior Brothers. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Zephyr Khan. Biglang, ang gintong metal sa kanyang mga kamay ay biglang naglabas ng gininto ang liwanag na may operasyon ng tunay na enerhiya. Ang gininto ang kinang ay kumikislap, dala ang isang napakalinaw na ningning. Parang may alon ng tubig sa loob nito at parang hindi nakakatusok sa mata. Golden Dark Steel, may liwanag sa totoong enerhiya. Sabi ni Vermeer sa nanginginig na boses. Ang Golden Dark Steel ay isang uri ng pinakamataas na material para sa pagdadalisay ng mga armas. Ito ay bihira. Kung ang kaunting Golden Dark Steel ay idinagdag dito kapag nagpapanday ng armas, sapat na ito upang i-upgrade ang grado ng armas. Napakadali ng paghatol ng Golden Dark Steel. Kahit na hindi ito pino, pagkatapos ma-inject sa tunay na enerhiya, maaari itong maglabas ng mga sinag ng liwanag, tulad ng mga alon ng tubig, na napakagalaw. Halatang ganito ang metal sa kamay ni Zephyr Khan. Kabanata 375. Golden Dark Steel talaga. Isang pagtataka ang lumitaw sa mukha ni Shui Wuan at sumigaw siya ng malakas. Ang mga idiot na ito. Sa itaas ng kawalan, ang mga sintas ng dalawang matanda, sina Ethan Klein at Keith Owen, ay naging lubhang pangit. Masyadong malaki ang halaga ng Golden Dark Steel, at hindi ito masyadong malaki sa Boundless Academy. Sa oras na ito, maging si Chad Skylark, Mu Chenglin, o maging si Leonard Briggs sa isang tabi, ang kanilang mga mukha ay naging sobrang pangit.
Golden Dark Steel. Ito ay kilala bilang isang banal na materyal ng sandata. Kahit sa The Boundless Academy, ang isang fist-sized na Golden Dark Steel ay nangangailangan ng 50,000 hanggang 60,000 puntos. Sa madaling salita, ang halaga ng piraso ng Golden Dark Steel sa kamay ni Zephyr Khan ay higit pa sa ipinagpalit nila sa Divine Sword. Ang gayong magandang pagkakataon ay nawala sa kanilang mga kamay, at sumuko sila sa kanilang sariling inisyatiba. Iniisip pa lang nila na parang nababaliw na sila. Zephyr Khan, how dare you plot against me? Nagalit si Chad Skylark. Napatingin siya kay Zephyr Khan na namumula ang mukha at halos lumuwa ang mga mata. Hindi lamang siya, ngunit sina Mo Chenglin at Leonard Briggs ay mayroon ding parehong ekspresyon. Klang. Biglang gumalaw ang halberd ni Shui Wuan at nagpakawala ng mahabang iyak. May nakakalokong arko sa kanyang mukha, malakas siyang ngumisi. Chad Skylark, Mo Chenglin, Leonard Briggs. Hiniling ninyong lahat ito. Sumuko kayong lahat sa metal na ito. Hindi kaya'y may nagpilit sa inyong lahat. Kasunod ng mga salita ni Shui Wuan, isang nakakatakot na aura ang agad na kumalat. Ang pinigilan na espasyo ay bumuo ng isang malaking pagwawalang kilos. Napakahirap pang ang huminga. Shui Wuan, huwag masyadong lumayo. Nagbago ang ekspresyon ni Chad Skylark nang maramdaman niya ang aura ni Shui Wuan. Bagamat kamakailan lamang ay gumawa si Chad Skylark ng tagumpay mula sa Levi 8 Agility Realm hanggang sa Levi 9 na Agility Realm, mas mahina pa rin siya kaysa kay Shui Wuan, isang baliw. Lalo na ang paraan ng pakikipaglaban ni Shui Wuan ay parang paglalaro sa kanyang buhay. Sa pag-iisip, nakaramdam siya ng panlalamig sa buong katawan at hindi siya naglakas loob na lumaban sa kanya. Humph! Chad Skylark, wala ka talagang kahihiyan. Walang nagpilit sa'yo na ipagpalit ito. Ngayon nagsisi ka na. Saan ka ba nakakuha ng napakaraming magagandang bagay na pipiliin? Isang hitsura ng pang-aalipusta ang lumitaw sa magagandang mata ni Laiyan at nakangising sabi niya. Nang makita ang kakaibang tingin ng mga disipulo sa kanilang paligid, hindi na nakapagsalita si Chad Skylark at ang iba pa. Gayunpaman, nakaramdam sila ng kirot sa kanilang mga puso habang nakatingin sila sa Golden Dark Steel sa kamay ni Zephyr Khan. Ang Golden Dark Steel na magkasama ay sapat na para makagawa ng isang supreme magi-weapon. For a time, masayang inilagay ito ni Zephyr Khan sa kanyang storage ring. Sa pagtingin sa Draken sa kanyang katawan, nagkaroon siya ng bagong ideya. Matapos ang oras ay hinog na, ang Draken ay dapat na pinuhin sa tulong ng Golden Dark Steel. Buzz! Nagsimulang umusad muli ang grupo ng mga disipulo. Sa oras na ito, ang koponan ay nagsimulang bumagal ng kaunti. Ang Demonwood Snake King ay nagbigay ng leksyon sa kanila. Wala silang choice kundi mag-ingat. Sa oras na ito, maraming mga alagad din ang nagsimulang tumingin kay Zephyr Khan paminsan-minsan. Mula sa nangyari sa Demonwood Snake King noong nakaraan, ang pangunawa sa Zephyr Khan na ito ay talagang nakakatakot. Breathing. Hindi pinansin ni Zephyr Khan ang mga tingin sa paligid. Sa oras na ito, patuloy niyang pinapakilos ang mahahalagang enerhiya sa kanyang paligid upang mapangalagaan ang kanyang katawan. Habang naramdaman niya ang unti-unting pagpasok ng mahahalagang enerhiya sa bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan, isang malakas na pakiramdam ng ginhawa ang bumangon sa kanyang puso. Kabanata 376. Ang pagpapakain ng kanyang vital energy ay naging dahilan upang ang mga kalamnan ni Zephyr Khan ay naglalabas ng mga basag na tunog na hindi naririnig ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng labanan ngayon, naramdaman ni Zephyr Khan na halatang bumuti ng husto ang kanyang electrical power. Sa oras na ito, patuloy niyang pinapakilos ang mahahalagang enerhiya sa kanyang paligid upang mapangalagaan ang kanyang katawan. Habang naramdaman niya ang unti-unting pagpasok ng mahahalagang enerhiya sa bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan, isang malakas na pakiramdam ng ginhawa ang bumangon sa kanyang puso. Kabanata 376. Ang pagpapakain ng kanyang vital energy ay naging dahilan upang ang mga kalamnan ni Zephyr Khan ay naglalabas ng mga basag na tunog na hindi naririnig ng mga ordinaryong tao.
Pagkatapos ng labanan ngayon, naramdaman ni Zephyr Khan na halatang bumuti ng husto ang kanyang electrical power. Lalo na pagdating sa nilalaman ng kulog at kidlat, kapag ang lightning sense ay ipinakita, kahit isang maliit na alikabok ay makikita ng malinaw. Ang pakikipaglaban ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang pagbutihin ang aking lakas. Ang tunay na araw ng enerhiya ay napabuti ang aking kakanyahan, enerhiya, at diwa sa sukdulan sa isang iglap at nagbigay sa akin ng kaunting pagpipino. Sa pag-iisip ng labanan ngayon, lihim na nadama ni Zephyr Khan ang swerte. Kung hindi dahil sa palason niya, patay na siya. Gayunpaman, ang arrow ay ginawa ng kalikasan. Kung nais ni Zephyr Khan na gamitin ito muli, maaaring hindi niya magawa iyon. Bagaman ang archery na ito ay isang hindi karaniwan na pamamaraan, hindi ito maaaring maliitin. Noong unang panahon, ang makapangyarihang archery masters ay maaaring tumagos sa araw at buwan gamit ang isang arrow, na lubhang kakilakilabot. Bagamat hindi pipiliin ni Zephyr Khan na mag-focus sa archery, sa karanasang ito at sa sanggunian ng swordsmanship, si Zephyr Khan ay talagang nagkaroon ng kaunting mastery. Magpahinga ka muna. Makalipas ang 3 oras, gabi na. Sa lugar na ito, ang gabi ay ang pinakakahilahilakbot. Sa mga guho na ito, maraming makamandag na insekto ang lilito sa gabi. Huwag mo silang maliitin. Isang panloob na alagad ang nakoma matapos makagat ng isang thumb-sized na makamandag na insekto at pinabalik sa The Academy. Dahan-daang sabi ni Chad Skylark. Salamat sa paggabay mo, kuya. Bagamat nagsimula ng maging ordinaryo ang impresyon ng maraming disipulo kay Chad Skylark, yumuko pa rin sila at nagpasalamat sa kanya. Maging ang masamang impresyon nila sa kanya ay malaki ang ipinagbago. Ito ay dahil alam nila kung paano kumilos. Tot tot tot. Sa sandaling ito, biglang bumasag sa kalangitan ang isang pagsabog ng malamig na halakhak na parang multo. Buzz. Isang kamay. Nakasing itim ng tinta at kasing talas ng kuko. Na parang pinuputol ang mga tanikala sa isang iglap, hinawakan patungo sa isang alagad ng Oriental Peak. Lumabas ka. Ang unang nag-react ay si Laiyan. Nagbago ang maganda niyang mukha at mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay. Ang isang walang kapantay na nagninangas na palakol, tulad ng isang makamulto na palakol, ay gumuhit ng isang kataas-taasan at malalim na marka sa walang laman na espasyo at pinutol ng mabangis. Ang 12-dosenang metrong mahabang kuko ay bumangga sa nagninangas na banal na palakol. Boom! Sa pagbangga sa lupa. Habang lumilipad ang buhangin at mga bato, mabilis na lumawak ang mga bitek at enerhiya sa lahat ng direksyon. Dambi. Malinaw, ang pulang palakol ang nasa itaas. Sa isang marahas na dagandong, isang figure ay mabilis na nakatakas mula sa isang sulok na parang itim na hangin. Saan ka pupunta? Isang maislan na sigaw ang pinakawalan ni Laiyan. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa nakakapasong liwanag at ang kanyang magagandang mata ay tila nagliliyab sa apoy. Hinabol niya ito nang walang takot. Humph! Sa oras na ito, biglang nagsimulang tumaas ang lupa. Biglang sumabog ito, at pagkatapos ay sumugod ang mga itim na figure patungo sa mga disipulo na may madilim na berde, itim, at mga ilaw na sangguan. Mayroong hindi bababa sa 300 sa kanila. Napakalakas ng kanilang demonyong aura at ang kanilang lakas ay nakakatakot. Tot tot tot. Ang ganda ng katawan. Munting kagandahan, samahan mo ako at magsaya. Isang matipunong figure na may itim na liwanag na kumikislap sa paligid ng kanyang katawan ng tapang na ngumiti kay Erin Rhodes. Mabilis niyang ginalaw ang kanyang mga daliri, at isang malaking ulo ng bungo, na may malansang amoy, ang napunit patungo sa kanya. Nako, may tambangan. Kabanata 397. Si Vermeer at ang iba pang mga disipulo ay sabay-sabay na sumigaw. Lahat sila ay nagpakawala ng kanilang pinakamakapangyarihang puwersa. Ang magandang mukha ni Erin Rhodes ay malamig sa yelo, ang kanyang malajade na mga kamay ay gumalaw ng bahagya at ang mga kristal ay kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Mabilis silang nagtagal sa paligid niya at pagkatapos ay naging isang shower ng mga bituin, nagmamadali patungo sa itim na figure na walang kapantay na lakas. Boom! Isang puting bone stick ang kumislap. Sa giant peak,
Isang matipunong binata na hiyubot-hubad ang pangitaas na katawan ay humawak ng mahabang puting bone stick at pinagdurog-durog ang isang lalaki. Patayin. Sa oras na ito, mas maraming mga kaaway kaysa dati. Ito ay hindi isang malaking bagay para sa isang senior inner disciple, ngunit para sa isang bagong inner disciple, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay medyo kulang pa, at siya ay talagang binugbog sa isang pulpol. Klang. Puno ng kabaliwan ang mukha ni Shui Wuan. Hawak ang halberd, gumuhit siya ng walang katulad na martial technique. Ang mga sinag ng matalim na liwanag ay tumama, na nagdadala sa kanila ng mga bahid ng itim na dugo. Kinumpas ng King of Poison ang kanyang robe, at walang katapusang laso na gas ang bumuhos. Natuklasan din ng mga matandang inner disciples na ito ang krisis ng mga bagong disipulo, kaya sinimulan nilang protektahan sila. Gayunpaman, ang ganitong uri ng proteksyon ay humadlang din sa kanila na ganap na maibigay. Sa halip, inilalagay sila nito sa isang kritikal na sitwasyon. Ahem. Punta ka sa hall. Hinawakan ni King of Poison ang isang itim na anino gamit ang kanyang palad. Habang umiikot ang lason, nagsimula siyang umubo at umungol. Ang lugar na itinuturo niya ay isang sira-sirang bulwagan, at ang paligid ay wasak. Ngunit para sa oras na ito ay isang perpektong garantiya. Sa kanyang dagandong, nag-react din ang mga nakapaligid na alagad at sabay-sabay na sumugod. Ang bawat isa sa mga itim na anino ay hindi natatakot sa kamatayan, at ang kanilang pisikal na depensa ay kamangha-mangha. Kung hindi nabali ang kanilang mga katawan, maaari silang magpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi sila natatakot sa sakit. Boom! Nang pumasok ang mga alagad sa bulwagan, nagsimula na ring bantayan ng mga matataas na disipulo ang pasukan ng bulwagan. Sabay-sabay nilang ginamit ang kanilang mga kakayahan, at ang pressure sa mga bagong disipulo ay biglang nabawasan ng malaki. Umalis. Isang itim na anino ang umungal sa isang voice transmission. Swoosh! Nang lumabas ang boses, ang lahat ay biglang lumipat sa lupa at nawala. Anong nangyayari? Walang inaasahan na ang kalaban ay pipiliin ng direktang mawala. Sandaling natigilan ang lahat ng mga alagad. Tumingin si Zephyr Khan sa bulwagan. Ang loob ng bulwagan ay nasira, at ang mga halijing bato na sumusuporta sa bulwagan ay matagal nang nasira. Lumitaw ang mga bitek sa mga dingding sa paligid. Ano yon? Biglang, sa isang sulok, nakita ni Zephyr Khan ang kakaibang texture. Biglang nagbago ang mukha niya. Nako! Takbo! Buzz! Ang mga kakaibang pattern ay malinaw na iginuhit sa kakaibang texture. Ang record ng pattern na ito ay lumitaw sa isip ni Zephyr Khan. Formation. Ito ay isang sinaunang porma sayon. Anong nangyayari? Nang marinig ang dagandong ni Zephyr Khan, hindi maiwasan ng lahat na matigilan. May formation dito. Terra na. Tumigil si Zephyr Khan sa pagpapaliwanag. Gayunpaman, bago makapag-react ang lahat ng texture sa dingding ng bulwagan ay biglang namilipit at pagkatapos ay bumuo ng kakaiba at masamang pattern. Ito ay parang ulo ng isang demonyo, at ang nakakatakot na ngiti ng isang kailaliman. Boom! Biglang, nagsimulang sumabog ang lupa. Maraming mga alagad ang nagtipon sa malaking bulwagan. Sa sandaling ito, ang liwanag ay kumikislap at direktang nilipol ang lahat ng mga disipulo. Nako! Ito ang Earth Explosion Evil Formation. Nagbago ang ekspresyon ng mga matatanda sa kawalan. Atake! Isang bakas ng pag-aalala ang lumitaw sa kahoy na mukha ni Maxim Callahan habang siya ay umungol. Kabanata 378. Boom! Napakalaki ng aura ng matatanda, parang nanginginig ang kawalan. Tot tot tot. Sa wakas nandito ka na. Isang malamig at kakaibang tawa ang biglang tumunog. Pagkatapos, biglang lumitaw ang mga numero sa kawalan. Ang mga figure na ito ay napapalibutan ng masasamang ahas. Ang kanilang mga mukha ay madilim at ang kanilang mga kilay ay kumikislap ng masamang liwanag, na parabang sila ang walang kapantay na ahas na mga demonyong hari. Ang ilan sa kanila ay may isang kamay at isang paa, ngunit sila ay parang isang armado na masamang Diyos. Ang liwanag sa kanilang mga katawan ay parang demonic sword na malapit ng mabubunot,
handang basagin ang kalawakan anumang oras. May nakaupong cross-legged sa kawalan na may mapayapang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalalim at madilim. Ang kanyang mga mata ay walang mga pupil, na para bang ito ay dalawang maitim na magic stone, na mukhang madilim at nakakatakot. Mayroong halos 12 sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay nakalock sa mga matatanda. Saan ka pupunta? Bakit hindi ka tumuloy at makipaglaro sa akin? Isang malakas na tawa ang lumabas. Ang tagapagsalita ay nakasuot ng pulang damit. Siya ay may kaakit-akit na mukha, isang maliit na cinnabar sa pagitan ng kanyang mga kilay, mapupulang labi, at mapuputing ngipin. Ang kanyang magagandang mata ay tila umaapaw sa tubig, na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Hindi lang simple ang pulang damit sa katawan niya, nakalabas din. Ang mahahabang mapuputing binti niya ay natatakpan lamang ng bahagi nito. Snake Scorpion Demon Concubine. Hindi maiwasan ng matanda ng mukha ni Brother Albert ang pagtataka. Ang kanyang boses ay halatang puno ng matinding pagbabantay. Wow! I didn't expect na may makakaalala pa sa pangalan ko. Unfortunately, you are too old. I like strong men. May kaakit-akit ng ngiti sa kaakit-akit na mukha ng ahas na alakdan Demon Concubine. Ibinuka niya ng bahagya ang kanyang mapupulang labi, at ang kanyang mahabang dila ay bahagyang kumikinang sa kanyang nag-aalab na cherry lips. Gayunpaman, ang kanyang magagandang mga mata ay nakatingin sa pinakamataas na puno ng giant beast peak sa tapat niya, si Huang Xiang. Mabubuting tao. Hindi magandang makipag-away at pumatay. Bakit hindi mo ako paglaruan? Talagang hahayaan kita. Isang malakas na sigaw ang biglang narinig. Si Maxim Callahan ang unang kumilos, na pinutol ang mga salita ng Snake Scorpion Demon Concubine. Boom! Bagamat tahimik na tao si Maxim Callahan, hindi siya nagpakita ng anumang awa nang umatake siya. Nag-struck out siya sa isang iglap at naging malaking handprint. Ang tatak ng kamay ay parang isang walang kapantay na patpat, na nagpapakilos sa langit at lupa. Sa ilang sandali, nagbago ang sitwasyon. Boom! Ang kakilakilabot na tatak ng kamay at ang enerhiya ng langit at lupa ay tila nagsanib. Sinamantala ng makapangyarihang kapangyarihan ang pagkakataong umatake. Sa gitna ng makapangyarihang aura, dinurog nito ang lahat saan man ito magpunta. Saglit, ang magandang mukha ng Snake Scorpion Demon Concubine ay namutla, at maging ang kanyang kaakit-akit na mukha ay nabaluktot sa isang iglap. Bang! Ang malakas na handprint ay nagpalipad sa kanya, na naging sanhi ng pagluwa niya ng dugo. Ang lahat sa loob ng isang radius ng 12-dosenang milya ay tila nababalot. Damn it! How dare you! Nang makitang pinalipad ang Snake Scorpion Demon Concubine, lahat ng kakaibang tao sa grupong ito ay galit na galit at piniling umatake. Patayin! Mabilis ding kumilos si Kuya Albert at ang iba pa. Kabanata 379. Ang hitsura ng mga taong ito ay wala sa kanilang inaasahan. Sa oras na ito, ang lahat ng mga alagad ay nakulong, at ang oras ay buhay. Tot. Saan ka pupunta? Ang iba sa mga kalaban ay tumawa ng malamig at iwinagayway ang kanilang mga kamay o armas patungo sa mga matatanda ng The Boundless Academy. Damn it! Time can't be delayed. Napakaraming Devil's Practice Masters ang nagtatago dito. Damn it! Kill them! Naglabas ng galit na dagandong si Eric Chavez ng Beast Peak. Isang napakalaking banal na elepante sa likod niya ang nagpakita ng walang katapusang banal na liwanag. Nang inag ang ilong ng elepante, lumulunok at huminga. Rumble! Ilang sandali, isang matinding at malupit na labanan ang naganap. Sa loob ng radius na 50 kilometro, malinaw na makikita ang mga sinag ng enerhiya. Hindi alam ni Zephyr Cons kung ano ang nangyari sa mga Elder. Ngayon lang, sumabog ang Earth Explosion Evil Formation. Sa isang iglap, bumukas ang lupa. Naramdaman na lamang ni Zephyr Khan ang panginginig ng kanyang katawan, at pagkatapos ay tila naging walang laman ang lupa. Wala man lang siyang maapakan. Sa isang iglap, nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, mabilis na bumagsak ang kanyang katawan, at may bug zone ng hangin sa kanyang mga tainga. Obviously, medyo mabilis siya. Nako,
baka nagsimula na itong gumuho. At saka, napakalalim doon. Kung ako ay bumagsak ng ganito, tiyak na mamamatay ako. Si Zephyr Khan ay nag-iisip ng baliw. Hu! 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 Pabilis ng pabilis ang hangin sa tenga niya. Ang lightning sense. Biglang gumalaw ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay, at binuksan ni Zephyr Khan ang lightning sense. Bigla niyang napansin ang lahat ng nasa paligid niya. Ang kapangyarihan ng demonyo sa ibaba ay sobrang siksik. Ang mga sinag ng demonyong enerhiya ay umikot, at ang kapangyarihan ng elektrisidad ay nakatali. Ang lightning sense ni Zephyr Khan ay maaari lamang mag-lock sa radius na 3 hanggang 500 metro. Gayunpaman, ito ay sapat na. Ang rock wall. Ang isang side ko ay ang rock wall. Nang maramdaman niya ang paligid, biglang lumiwanag ang mukha ni Zephyr Khan. Klang! Hawak ang mahabang espada sa kanyang kamay, sinamantala niya ang pagkakataong hiwain iyon at sinaksak sa batong pader. Klang klang klang. Kaagad, nagsimulang lumitaw ang mga nakakatakot na tunog ng alitan. Ang mga bahid ng nagninangas na liwanag ay lumitaw ng kakaiba sa madilim na espasyo sa kanilang paligid. May matinding sakit sa kamay niya. Hawak ang mahabang espada sa kanyang kamay, ang kakilakilabot na puwersa ng pagkapunit na dulot ng paghagod sa batong pader ay hindi kayang labanan kahit na malakas ang katawan ni Zephyr Khan sa mga oras na ito, nararamdaman na niya na napunit ang kanyang kamay. Gayunpaman, kahit na, si Zephyr Khan ay hindi naglakas loob na bumitaw. Sa sandaling bumitaw siya, malamang na mamatay siya. Bang! Sa wakas, nang bumagal ang bilis ng paglubog habang ang mahabang espada ay dumampi sa batong pader, nakahinga ng maluwag si Zephyr Khan. Sa kanya naramdaman na wala pang 5 metro ang taas sa ibaba niya. Inilabas ni Zephyr Khan ang kanyang mahabang espada at tumalon pababa. Hu! 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 Nang talagang tumuntong siya sa lupa, hindi napigilan ni Zephyr Khan na malagutan ng hininga. Pagtingin ko, madilim na. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr Khan na siya ay dumausdas pababa ng 10,000 metro. Anong lugar ito? Nararamdaman ang madilim at masamang aura sa paligid, hindi napigilan ni Zephyr Khan na sumimangot. Napakakapal ng devil energy dito. Para sa mga disipulo ng The Boundless Academy, ito ay talagang mapang-api. Bagaman hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng ibang mga disipulo sa oras na ito, hindi ko sila mahanap sa ngayon. Isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Bulong ni Zephyr Khan sa sarili. Kabanata 400. Ayon sa kanyang lightning sense, nalaman ni Zephyr Khan na walang ibang mga alagad sa paligid. Dalawa lang ang dahilan. Maaaring ang mga disipulong ito ay pinatay bago bumagsak, o sila ay nahulog sa ibang mga lugar. Sa pag-asa sa lightning sense, natuklasan ni Zephyr Khan na napakalaki ng madilim na espasyong ito. Ang enerhiya ng demonyo ay umaagos sa lahat ng dako, at ang nahawakan niya ay pawang mga matigas na pader na bato. Ang mga batong pader na ito ay halatang pinagsanib at nabuo ang mga kalsada. Bagamat tinakbo niya ang lahat ng kanyang lakas, halos hindi siya makakita sa loob ng radius na halos 1,000 metro. Ngunit maaari niyang malaman ang pangkalahatang sitwasyon sa paligid niya. Ito ay malinaw na isang mundo sa ilalim ng lupa. Nandito na kaya ang natitirang puwersa ng Lunar Academy? Biglang naisip ni Zephyr Khan ang isang kakilakilabot na hula. Sa mundong ito sa ilalim ng lupa, natural na hindi na ilabas ng mga disipulo ng The Boundless Academy ang kanilang tunay na lakas. Bukod dito, hindi sila pamilyar sa kapaligiran dito. Gayunpaman, kung ang mga labi ng Devil's Practice ay talagang umiral dito, ang lakas na maaari nilang ibigay ay tiyak na 30% na mas malakas kaysa sa labas ng mundo sa tulong ng Devil Energy dito. Ito ay isang mahabang paraan upang pumunta. Hindi ito maganda para sa mga disipulo ng The Boundless Academy. Ang mga disipulo ng Devil's Practice, sa pangunguna ng Evil Formation of Earth Explosion, ay lumubog sa lugar na ito. Iniisip ni Zephyr Khan na ang mga labi ng Devil's Practice na ito ay malamang napapatayin silang lahat. Sa pag-iisip ng haka-haka na ito, hindi maiwasan ni Zephyr Khan na mabigla. Kung ganoon ang kaso, malamang na magtagumpay ang kabilang partido. Iniisip ang mga elder ng The Boundless Academy,
Natakot siya na sila lang ang makapagliligtas sa kanya at sa iba pa. Ngunit si Zephyr Khan, ay hindi alam na ang mga elder ng The Boundless Academy ay nahaharap sa mga pag-atake ng mga master ng Devil's Practice sa oras na ito, at hindi sila makaalis. Ito ay isang mundo ng itim na fog. Itim na demonic na enerhiya, kasing kapal ng isang sawa, ay patuloy na lumalangoy sa paligid. Ang malakas na demonic na enerhiya ay tumama sa nakapalibot na mga pader ng bato at patuloy na lumalim sa mga ito, na ginagawa itong mas solid. Ang enerhiya ng demonyo ay gumagala na may kakaibang kapangyarihan. Parang walang pinapasok. Gayunpaman, sa mundo ng enerhiya ng demonyo, biglang lumitaw ang isang maliwanag na bakas. Ang bakas ay kumikislap na may madilim na asol na kinangtulad ng isang electric arc, nabasag nito ang isang puwang sa isang iglap, at pagkatapos ay isang tao ang dahan-daang lumakad. Ang kanyang mukha ay maislan at maganda, at ang kanyang mga mata na hugis phoenix ay kumikislap na may maliwanag na liwanag. Paminsan-minsan isang sinag ng banal na liwanag ang patuloy na kumikislap sa pagitan ng kanyang mga kilay. Si Zephyr Khan ang pumasok sa underground world. Sa underground world na ito, halos kalahating araw na akong naglalakad. Habang papasok ako, mas magiging malakas ang devil energy. Kumunat ang noo ni Zephyr Khan at sinabi sa mahinang boses. Pinoprotektahan siya ng mga bahid ng kidlat. Bagamat ang lakas ng demonyo ay malakas at nakakatakot, hindi nito kayang mapaglabanan ang kapangyarihan ng elektrisidad. Habang pinipikit niya ang kanyang mga mata, muling lumawak ang lightning sense ni Zephyr Khan sa paligid at nagsimulang galugarin ang paligid. Buzz! Sa oras na ito, mabilis na ginawa ang kakaibang pagbabago. Bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr Khan, ngunit sa sumunod na sandali, mabilis na lumitaw ang isang pakiramdam ng pagbabantay. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri, at isang electric arc ang kumislap. Parang talam, mabilis itong tinadtad. Tili ng tili ng tili. Sunod-sunod na matatalas na boses ang narinig. Agad namang lumitaw sa kanyang paningin ang isang itim na nilalang. Isa itong nilalang na parang daga. Ang mahabang buhok sa buong katawan nito ay kasing talas ng mga palaso. Kahit sa madilim na gabi, naglalabas ito ng malamig na liwanag. Sa oras na ito, nakahandusay ang katawan nito, nanginginig. Maya't maya ay may masangsang na itim na amoy na nanggagaling dito.